Okay mga kapengyo, pag-usapan naman natin ito nga nangyari kay Romano Trinidad na kung saan nakilala nga itong si Romano dito sa Flip Top at napakaraming humanga no dito sa kakayahan nga nito ni Romano nung panahon niya. At kahit naman hanggang sa ngayon kung hindi lang sana nagkasakit etong si Romano talagang napakalupit na MC nito no. Isa rin to sa iniidolo ko sa Flip Top mga kapengyo. At pangalawa, pumunta pa yan dito sa Taiwan no nung kailan lang mga kapengyo. Talagang hindi na-expect ng lahat na magkakaroon po itong si Romano ng stage 4 cancer po no sa atay. So napakahirap po nito at talagang hindi ko alam no kung magagamot itong si Romano sa Pilipinas. Alam naman natin mga kapengyo no kung babalikan nyo nga yung naging komento rin ni Doc Willie Ong about nga na magpapagamot din siya sana sa Pilipinas. Malupit na hospital pa yon mga kapengyo no. Hindi ko na babanggitin. Siyempre alam naman natin pinangangalagaan din ng mga hospital na yon ang kanilang mga pangalan, pero masasabi ko lang private hospital po yon yung pinuntahan ni Doc Willie Ong at talagang hindi po siya basta-basta nagamot doon. Ang sinabi ni Doc Willie napakabagal daw po talaga ng proseso sa Pilipinas. So paano na lang itong sakit nga neto ni Utol Romano? Siyempre tanging dasal na lang natin mga kapengyo ang miracle na para gumaling talaga itong si Romano. Kaya Tol Romano, magpagaling ka. Alam ko kayang-kaya mo yan Tol. At nandito lang yung mga ibang umahanga sa'yo at umiidolo. Magdadasal kami, isa na ako doon na magdadasal para sa paggaling mo brother. Get well soon. At dito mga kapengyo, basahin nga natin ito nga naging mensahe na ito ni Romano sa kanyang mga ka-3GS o kanyang mga kaibigan pagdating sa Flip Top. Sabi ni Romano, pare hirap na ako. Yan po ang maikling salita na ito ni Romano sa kanyang mga kaibigan. At dito basahin natin yung iba pa. Flip Top MC na si Romano kasalukuyang nakikipaglaban sa stage 4 cancer at ayon sa social media post ng mga taong malalapit dito ay ayaw niya na daw sana itong ipaalam sa publiko dahil nahihiya siya. So para sa akin hindi dapat ikahiya ni Romano yon no. Dapat nga ikalat niya yon at sabihin niya para at least nalalaman din ng mga ibang fans no at mga umiidolo sa kanya at matutulungan siya kahit sa maliit na halaga. At pangalawa sa pagdadasal no, hindi dapat ikahiya pag may ganitong mga sakit tayo no. Siguro nagtataka kayo kung bakit walang nagsasabi kung anong sakit at talagang kalagayan ni Romano ngayon. Dahil gusto niya po yun. Nahihiya po kasi siya na ipaalam sa inyo kung ano ang sakit niya. Meron daw po siyang stage 4 cancer sa atay. Napakahirap po niyan no, yung cancer sa atay. Yan po yung naninilaw, yung parang hepatitis mo, yung po yung sakit niya yan. Kaso malala na yung kay Romano, stage 4. Hindi po biro yun. Actually, yung stage 3 mahirap na nga gamutin, lalo na yung stage 4. Grabe to, biglaan sobra. Hindi man lang ba naramdaman ni Romano kung ano yung yung katawan niya, yung sakit niya, 'di ba? Tapos dapat nagpakonsulta na kaagad siya. Malamang sa malamang nung nasa Taiwan siya, meron na siyang sakit nito. Pinapabayaan lang niya dahil nga bata pa Kumbaga malakas pa yung katawan, kayang-kaya niya pang sapuhin. Tapos sinabi pa rito, kanina dumalaw kami sa kanya. Ito lang ang lagi niyang sabi, pare hirap na ako. So talagang nahihirapan na po itong si Romano mga kapengyo. Pumayag na siya na lumuwas ng Maynila para maipagamot daw siya ni Boss Toyo at para madali na din natin siyang madalaw sa ospital. At sa mga tropa at kaibigan natin dyan sa industriya, please ipagdasal po natin si Romano. Isang share lang natin sa post na to, malaking bagay na yon. Bonus na lang kung makapagbigay pa tayo ng konting tulong sa kanya. Samahan natin siya lumaban, walang taong gusto agad mamatay, lalo na kung may maliit pang anak na kailangan alagaan. Yun naman po talaga yung katotohanan dyan, yung nakakaawa po dyan, yung may iwanan din ni Romano, lalong-lalo na yung anak niya, at talagang yun ang napakahirap po no. Siyempre hindi rin naman kagustuhan ni Romano yan. Marami nga ako nababasa sa comment, dapat nga raw pag nagbisyo ka, hindi ka daw takot mamatay, katarantaduhan po yun no. Kumbaga hindi naman din niya talaga ginusto yan na magkaroon siya ng cancer. Wala naman po sigurong tao na gusto magkaroon ng cancer. Kung nagbisyo man siya, siya lang naman yun kumbaga ginusto niya yun no, yung bisyo na yun, pero hindi niya sinabi na magkasakit siya. Pero alam naman natin mga kapengyo no, lagi nga paulit-ulit sinasabi ng mga doktor na iwasan natin
no? Yung mga sigarilyo, yung mga drugs, alak, para makaiwas din tayo sa mga sakit, which is totoo naman talaga rin, no? Siguro magiging lesson to para sa mga kabataan na talagang naliligaw rin ng landas ngayon. So example na lang itong si Romano, mga kapengyo, na talagang eto na, pinagsisihan na lang niya sa bandang huli yung naging kapalaran niya. Pero syempre, wala tayong magagawa. Sabi nga nila, una-una lang yan, mga kapengyo. So comment nyo na lang down below, mga kapengyo, lahat ng mga opinion nyo, at lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat. Sabay-sabay po natin ipagdasal si Romano Trinidad, at sa mga gusto pong tumulong sa kanya, nandyan lang po sa baba yung kanyang GCash, at rekta nyo na lang po isend sa kanya, o rekta nyo siyang i-message sa FB page niya. Thank you po, mga kapengyo.